Isang substitute teacher, bagong dating sa magulong reform school na ito, agad na hinarap ng pinakamalaking bully sa paaralan. Ano ba ang ugali mo, loko? Singhal ng bully. Sige, suntukin mo ako. Dito mismo, sa harap ng lahat ng estudyante. Napilitang lunukin ng bully ang kanyang pride sa sandaling iyon. Pero pagdating ng gabi, nagplano na siya ng paghihiganti. Gusto niyang ibalik ang respeto sa kanya. Ang hindi niya alam, matindi pa lang teacher na ito. Bumagsak ang ambush at sa halip siya ang nasaksak sa binti. Ngayon, malalang kaaway na sila. Pagkalipas lang ng ilang araw, sumabog ang gulo. Nagkaroon ng anti-Chinese riot sa Indonesia. Nakakita ng pagkakataon ang bully. Tinipon ang kanyang grupo at kinorner ang teacher na may dugong Chinese. Ikinulong siya sa loob ng paaralan. Plano nilang patayin siya doon mismo. Kaya ang tanong, sino ang mananaig ngayon? Ang pelikulang ito ay nakabatay sa totoong at malupit na riots na nangyari sa Indonesia noong 1998, kung saan ang mga pangunahing target ay mga Chinese at mga may dugong Chinese. Fast forward sa 2009, nasa isang paaralan tayo sa Indonesia. Isang estudyante na si Edwin ay nagdo-drawing sa kanyang notebook. Ang mayamang bata na si Pangka gusto niyang magbigay ng love letter sa kapatid ni Edwin. Biglang dumaan ang kapatid at halata ring may gusto siya kay Pangka. Nag-uusap sila at masaya nang biglang tumunog ang school bell. Pero may kakaiba. Parang 5 minuto pa lang ang lumipas. Paano na oras na agad para sa klase? Kahina-hinala. Bumalik sila sa classroom kung saan nagbitiw ng malaking balita ang teacher. Lahat ng klase ay kanselado ngayon. Kailangan umuwi agad ang lahat at manatili sa loob ng bahay. Huwag gumalagala. Doon na-realize ng mga estudyante na may riot sa labas. Mabilis na nag-empake ng gamit si Edwin at ang kanyang kapatid para umuwi. Pero kakaiba ang kilos ni Pancha. Pilit na sinasabi na sasamahan niya sila ng kaunti na parang may ibang dahilan. Ayaw nilang istorbohin siya, kaya maayos nilang tinanggihan at dumiretso sa bus stop. Pero tunay na nag-aalala si Pancha para sa kaligtasan ng babaeng gusto niya. Kaya sumunod siya sa kanila sa bus. Nasubukan niyo bang tawagan ang mga magulang niyo? Habang pareo silang nag-aalala, biglang nakita nila ang riot sa labas ng bintana ng bus. Nakita nila ang mga tao, karamihan mga lokal, na binabasag at ninanakawan ang mga negosyo ng mga Chinese o Indonesian Chinese. Biglang may nakakita sa kapatid ni Edwin sa loob ng bus at agad na nakilala na siya ay may dugong Chinese. Sumugod ang mob sa bus, hinaharang ito para hindi makaalis. Sumisigaw ang kapatid ni Edwin sa driver na umalis na. Pero puno ang bus at hindi makagalaw. At gano'n na lang, sumugod ang mob sa bus, hinila palabas ang kapatid ni Edwin. Bata pa si Edwin at si Pancha ay hindi kaya ang mga matatandang lalaki. Ang kaya lang nilang gawin ay habulin ng crowd habang nawawala ito sa makipot na iskinita. Sinubukan ni Pancha gamitin ang kanyang lokal na estado para makiusap, pero walang awa ang pinuno. Diretso siyang sinaksak niyon sa kamay gamit ang kutsilyo, sabay babala na huwag makialam. Takot na takot, tumakbo na lang si Pancha palayo sa iskinita habang nagdudurusa. Habang sinusubukan ni Edwin na isugal lahat para iligtas ang kapatid niya, bigla siyang nawalan ng malay matapos tamaan sa ulo ng bakal na tubo. Nang magising siya, wala ng tao sa iskinita. Nawala na ang kapatid at ang mob. Ang naiwan lang sa lupa ay ang damit na iniwan ng kapatid niya. Mabilis na nagsuot si Edwin ng simpleng disguise at tumakbo pa uwi, umaasang baka nakabalik na doon ang kanyang kapatid. Pero ang nakita niya ay ang bahay nilang nasusunog na, kasama ang kanyang mga magulang na natrap sa loob. Lumipas ang panahon. Pagkalipas ng 18 taon, 2027 na. Hindi nawala ang tensyon sa lahi sa Indonesia. Sa katunayan, mas lumala pa. Puno ng mapanirang graffiti ang mga pader laban sa mga Chinese at madalas sumabog ang malalaking gulo. Hindi na may tatago ang alitan ng mga lokal at ng komunidad ng Chinese. Sa ngayon, isa ng ganap na lalaki si Edwin. Sa araw na ito, dumating siya sa Duri High School sa Jakarta, kung saan siya kinuha bilang substitute teacher. Pero hindi ito karaniwang paaralan. Ito ay lugar para sa mga batang pasaway. Kaya ang mga guro dito ay kailangang matatag, kalmado at marunong humawak ng mahirap na grupo ng estudyante. Binubuksan ng principal ang file ni Edwin nang mapansin niyang may dugong Chinese si Edwin.
Siguro ako lang ang hindi nagmamalasakit sa pagkakaiba ng lahi, diretsong sabi ng principal. Buong suporta siya sa trabaho ni Edwin, pero alam niyang ang mga estudyanteng may masamang ugali laban sa lahi ay siguradong gagawin itong mahirap para sa kanya. Iminungkahi ng principal na mas mabuting umalis na si Edwin habang maaga, pero may tiyak na misyon si Edwin na kailangan niyang tapusin sa paaralang ito. Kahit ano pa, determinado siyang manatili at magturo. Nakita ng principal ang kanyang matibay na desisyon, kaya napilitan siyang pumayag. Pagkatapos, dumiretso si Edwin sa klase na siya ang in-charge at gaya ng inaasahan, puno ito ng mga rebelde. Kahit harap-harapan na sa bago nilang homeroom teacher, maingay pa rin sila at walang respeto. Nakita ni Edwin na walang silbi ang makipag-usap sa kanila, kaya ibinagsak niya ang kanyang briefcase sa mesa. Doon lang natahimik ang mga estudyante at bumalik sa kanilang upuan. Pero agad-agad, tumayo ang isa sa pinakamalaking pasaway. Sinadyang magsimula ng gulo at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Mabilis na lumapit si Edwin sa kanya. Siguro galit sa iyo ang mga magulang mo ano? Walang may gusto sa batang laging galit at walang silbi. Isang walang kwenta na gaya mo, laging gumagawa ng gulo at problema. Siguro binubugbog ka ng tatay mo araw-araw. Tumama ang mga salita, tinamaan ng bully. Nang makita ni Edwin na nasaktan siya, tumigil na siya at lumingon para magsulat sa pisara. Biglang may nagtapo ng bagay sa kanya. Si Edwin hindi nagbago ang muka, pinulot ang paa ng upuan at sarkastikong sinabi, "Okay, alam ko kung sino ang gumawa nun, ang duwag mo." Biglang nag-iba ang muka ng bully. Pagkatapos ng klase, habang palabas si Edwin, mabilis siyang sinalubong ng kasamahang guro na si Diana, masayang bumati. Pero mabigat ang isip ni Edwin at hindi siya makapag-focus sa kanya. Sinabi lang niya na pwede silang mag-usap sa ibang oras at agad na umalis. Pagkatapos tumayo si Edwin sa gate ng paaralan, mangingat na pinagmamasdan ng bawat estudyante na lumalabas, parang may hinahanap siya. Sa loob ng kotse na nakaparadang malapit, nandoon ang grupo ng bully. Galit pa rin siya sa kahihiyan kanina, kaya nagpasya siyang maglabas ng galit sa isang random na Chinese o Indonesian Chinese. Nagmaneho sila sa kalsada at hinarang ang isang malas na driver. Ginawa nilang punching bag ang driver. Hinila siya palabas ng kotse at binugbog. Samantala, si Edwin hindi pa rin natatagpuan ang hinahanap niya, kaya malungkot na pumunta sa isang bar sa Chinatown para uminom. Nakita ng babaeng bartender na malungkot siya at tinawag ang lahat sa bar para palakasin ang loob niya, sabay sigaw ng kanyang pangalan. Naging masigla ang paligid at medyo gumaan ang pakiramdam ni Edwin. Paglabas niya ng bar, sinubukan niyang sumakay ng taxi pa uwi, pero nakita niya ang grupo ng mga Chinese sa kanto na binubugbog ng sarili niyang mga estudyante. Agad siyang sumali para pigilan sila. Nakita ng pinuno na hindi si Edwin ang taong dapat kalabanin, kaya mabilis niyang inalis ang kanyang grupo. Gusto ni Edwin na ihatid pa uwi ang matabang estudyante, pero agad itong tumanggi. Habang pinagmamasdan ni Edwin ang paglalakad ng matabang estudyante, bigla siyang binalot ng alaala. Noon, nagkasakit ng malubha ang kanyang kapatid. Pagkatapos mamatay ang kanilang mga magulang sa riot, siya ang nagsikap para mabuhay ang pamilya. Ngayon, alam niyang kaunti na lang ang oras niya, kaya hiniling niya sa kapatid na hanapin ang anak na iniwan niya noon. Ang tanging clue ay nag-aaral ang bata sa Duri High School. Ito ang tunay na dahilan kung bakit pumunta si Edwin sa paaralan. Sa kasalukuyan, nagsimulang lihim na obserbahan ni Edwin ang matabang estudyante. Habang inihisip niya, lalo siyang naniniwala na siya ang anak ng kanyang kapatid. Pero hindi nagtagal, galit na hinarap ng bully ang matabang estudyante. Kinumpirma na binugbog siya ng grupo ng mga Chinese kahapon. Sobrang galit niya na hindi na niya matiis. Hindi talaga siya galit na binugbog ang matabang estudyante, kundi galit na na-challenge ang kanyang kapangyarihan. Dahil nasa ilalim ng proteksyon niya ang matabang estudyante, kaya ang pagtama sa kanya ay parang pagtama sa bully mismo. Nagpa siya ang bully na maghiganti ng malupit. Pagkatapos noon, pumasok si Edwin sa classroom at sinabi sa mga estudyante na maglabas ng papel at panulat at iguhit ang pinaka-interesanting bagay na nakita nila ngayong umaga. Hindi nakapagtataka, blanko pa rin ang papel ng bully. Patulin siyang sinasadyang suwayin si Edwin. Kung sasaktan mo ako ngayon, bukas tanggal ka na, sininghal ng bully. Kapag drop out ka, ang pinakamagandang trabaho mo ay parking attendant.
Kaya hindi unfair na binubugbog ka ng tatay mo. Muli, napatahimik na mga salita ni Edwin ng bully. Napilitan siyang maglabas ng papel at panulat para mag-drawing. Agad na napansin ni Edwin na may tunay na talento sa pagguhit ang matabang estudyante. Siguradong nasa dugo niya. Pagkatunog ng bell, sinimulan ni Edwin kolektahin ang mga drawing ng estudyante. Pero ang bully sa harap niya, pinunit ang papel na ginawa niya at sinabing, hindi pa tapos ang laban natin. Hindi pinansin ni Edwin ang banta at hinila ang matabang estudyante sa gilid. Sinabing gusto niyang makausap siya ng pribado. Pero iniwasan siya ng bata na parang salot. Hindi binigyan ng kahit anong pagkakataon si Edwin. Pagkatapos, binayaran ng bully ang guard gamit ang maraming sigarilyo, kaya madali siyang nakalabas ng paaralan nang hindi napansin. Ginamit niya ang parehong trick na ginamit niya sa matabang estudyante para dukutin ang isang Indonesian-Chinese na estudyante. Dinala niya ito sa isang abandonadong gusali kung saan binugbog siya ng buong grupo at ikinulong sa lumang silid. Samantala, si Edwin ay nakaupo sa library ng paaralan, nagbabasa ng libro. Hindi iniintindi ni Diana ang maayos na pagtanggi ni Edwin kanina. Masigla siyang umupo sa tabi ni Edwin at nakipag-usap, pero sa pagkakataong ito, hindi tinanggihan ni Edwin ang sigla ni Diana. Sa halip, nakipag-usap siya ng aktibo. Maging si Diana ay nagmungkahi na pumunta sila sa bar sa Chinatown. Pumayag si Edwin sa lahat, kaya nagpunta silang dalawa sa bar. Pero nang makita ng babaeng bartender na kasama ni Edwin si Diana, agad siyang nagmukhang hindi masaya. Halata na may gusto siya kay Edwin. Napansin ni Edwin ang sitwasyon at humarap kay Diana, sinabing wala siyang romantic na intensyon para sa kanya. Bahagyang nagbago ang ngiti ni Diana, pero agad siyang nagkunwaring kalmado at nag-shrug. Hindi na itinutuloy ang usapan. Tinanong ni Diana kung bakit siya nagtuturo sa ganitong delikadong paaralan. Sabi lang ni Edwin na may hinahanap siya, pero tumanggi siyang magbigay ng detalye. Biglang nag-broadcast ng emergency news bulletin. May bagong alon ng riot na sumabog at sa pagkakataong ito, napakalaki ng saklaw. Maaaring maulit ang trahedya ng 18 years na ang nakalipas. Tumahimik ang lahat sa bar, pero may ilang optimistang niloloko ang sarili. Iniisip nila na malayo pa ang riot zone, kaya pinili nilang magpatuloy sa musika para makatulog. Paglabas ng bar, inalok ni Edwin na ihatid muna si Diana pauwi. Pero sabi ni Diana, isa kang Chinese-Indonesian, mas delikado ka kaysa sa akin. Dahil ganun ang sinabi ni Diana, pumayag si Edwin. Umuwi silang dalawa sa kani-kanilang bahay pero hindi nagtagal. Isang lalaking nakamaskara na may kutsilyo ang nagtangkang patayin si Edwin. Buti na lang, marunong si Edwin sa self-defense. Hindi lang niya na-block ang atake, kundi nakuha pa niya ang kutsilyo at sinipa ang hita ng lalaki. Ang kasabwat na nakatago malapit ay nakita na hindi maganda ang nangyayari, kaya mabilis siyang nagmaneho para sunduin ito. Tuluyang pumalpak ang planong pagpatay. Kinabukasan, nang malaman ni Diana na sasabihin ni Edwin ang totoo sa principal, una niyang payo ay mag-isip muna. Dahil kapag inireport niya sa principal, mapipilitan itong i-expel ang bully at lalo lang lalala ang gulo. Pero nanatiling matatag si Edwin sa kanyang desisyon, hindi niya matanggap na patuloy na umiiral ang ganitong estudyante sa paaralan. At gaya ng inaasahan, agad na pinatawag ng principal ang bully para sa harapang pag-uusap. Pagkatapos kumpirmahin ng mga pangyayari, in-announce niya ang expulsion. Pagkaalis niya, sinabi ng principal, Edwin, doble ang edad mo sa mga batang ito. Dapat kaya mong hawakan ito ng mas maayos, pero pinili mong harapin sila ng direkta. Hindi pa ako nag-expel ng estudyante dati dahil ang expulsion ay parang iniwan mo na sila. Ilang araw ka pa lang dito, pero pinagawa mo na sa akin ang bagay na kinamumuhian ko. Napatahimik si Edwin sa mga salita ng principal. Wala siyang masabi. Pagbalik ni Edwin sa classroom, galit na hindi pumasok sa klase ang grupo ng bully sa harap niya. Pagkatapos ng klase, tinawag ni Edwin ang matabang estudyante at sinabi na bukas, Sabado, magde-decorate sila ng classroom para sa National Day at umaasa siyang makakatulong siya. Nag-alinlangan ng bata nang marinig ito, pero sa huli ay tumanggo. Hindi nila alam, may paparating na krisis. Kinabukasan, maagang dumating si Edwin at si Diana sa paaralan para magdekorasyon ng classroom. Pagkatapos, dumating din ang matabang estudyante kasama ang kanyang mga kaibigan para tumulong. Habang masaya silang apat na nagde-decorate, naghahanda naman ang grupo ng bully para gumawa ng gulo. Pinark nila ang kotse sa harap ng gate ng paaralan na parang may hinihintay. At hindi nagtagal, nakita ng mga security guard ng paaralan ang emergency news na may anti-Chinese riots na sumabog sa lugar.
Nag-alala sila para sa kaligtasan ng kanilang pamilya, kaya mabilis silang umalis sa paaralan. Nag-broadcast din ang radyo ng emergency bulletin. Lalong lumalala ang riot sa mga kalsada. Dahil kakaunti ang pulis sa lugar, pinayuhan ng gobyerno ang lahat na manatili sa loob ng bahay at huwag lumabas. Ito mismo ang gusto ng grupo ng bully. Agad silang bumaba ng kotse at binuksan ng trunk, puno ng iba't ibang armas. Masiglang kinuha ng grupo ang mga armas, handang ibuhos ang lahat ng galit nila sa bully. Sa sandaling iyon, tumakbo ang matabang estudyante sa opisina ng guard para humiram ng gunting. Pero nakita niya ang balita tungkol sa riot at natuklasan na pinangungunahan ng bully ang mga taong may dalang kutsilyo papunta sa kanila. Takot na takot, mabilis siyang tumakbo pabalik para i-report ang balita. Agad silang tumakbo papunta sa emergency exit pero nakasara ito. Nasa opisina ng guard ang susi. Kailangan nilang bumalik sa direksyon ng opisina ng guard. Pero sa kasamaang palad, nakasara na ng grupo ang main gate. Ang taning paraan ay hanapin ang susi ng emergency exit. Pero bago pa nila makita, nakahabol na ang grupo. Buti na lang nakatakas sila papasok sa isang classroom. Naiwasan ng bugbog sa oras na iyon. Pero ang problema, walang signal sa classroom, kaya hindi sila makatawag ng tulong. Nakita ni Edwin na nadadamay ang lahat dahil sa kanya, kaya gusto niyang akuin ang responsibilidad. Pero nang bubuksan na niya ang pinto, pinigilan siya ni Diana. Ang grupo ay may dalang napakaraming armas. Halata na gusto nilang patayin ang lahat sa loob. Pero iniisip pa rin ni Edwin na estudyante lang sila, hindi sila magtatangkang pumatay. Pero sinabi ng matabang estudyante na nakapatay na ang bully. Ang estudyanteng nawala kanina sa paaralan ay pinatay niya. Lasing siya noon at nagpadala pa ng video ng pagpatay sa matabang estudyante para magyabang. Natakot ang matabang estudyante na mapatay din, kaya hindi siya naglakas loob mag-report sa pulis. Biglang umalingaw-ngaw ang sigaw ng bully mula sa labas. Sabi niya, kung ibibigay lang nila si Edwin sa kanya, makakalabas ng buhay ang iba. Huwag kayong maniwala sa kasinungalingan niya. Hindi niya tayo palalabasin dahil lahat tayo ay saksi. Habang nagpapanik si Edwin, bigla niyang napangsin ang back door ng classroom. Pero nakasara rin ang lock ng back door. Ang konting pag-asa para mabuhay ay agad nawala. Sa labas, nakita ng tatay ni Ranga ang matabang estudyanteng best friend niya na matagal nang nagaganap ang riot at hindi pa umuuwi ang anak. Hindi niya makontak sa telepono, kaya pumunta siya sa paaralan. Pero niloko siya ng mga kaklase ng anak para pumasok sa loob. Nang marinig niya ang sigaw ng anak, tumawag ng pulis. Doon niya na-realize na may mali, pero huli na ang lahat. Sinabi ng ama kay Ranga na magtago sa classroom at huwag lumabas. Siya ay pinigilan at walang awang binugbog. Ngayon, naging hostage si Ranga's father sa kamay ng bully para pilitin si Edwin na buksan ang pinto. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na bigyan ng special care ang ama ni Ranga. Narinig ni Ranga ang sigaw ng kanyang ama sa sakit, kaya halos mabaliw siya. Sa kritikal na sitwasyong ito, nagsalita si Edwin sa bully sa pamamagitan ng pinto. Sabi niya, handa siyang lumabas at buksan ang pinto, pero sa kondisyon na palayain ng iba ng ligtas. Pasensya na, kung sobrang sinabi ko, humihingi ako ng tawad. Mali ako. Pero isipin mo ang pamilya mo. Siguradong nag-aalala sila sa'yo. Naniniwala akong mahal ka nila. Tumahimik ka! Halata na ang pamilya ang mahinang punto ng bully. Kaya pala matindi ang galit niya kay Edwin na unang nagbanggit tungkol sa pamilya noong una silang nagkita. Nag-isip sandali ang bully at pumayag sa hiling ni Edwin. Ayon sa utos ni Edwin, umatras ang lahat at isa-isang nagrehistro ng pangalan. Pagkatapos makumpirma na ligtas ang lahat, binuksan ni Edwin ang pinto. Pero sa halip na palabasin ng iba, hinila niya papasok ang ama ni Ranga. Nang habulin siya ng bully, agad na isinara ni Edwin ang pinto. Bakit hindi mo kami pinalabas? Bakit? Hindi ko sila pinagkakatiwalaan. Sino ang nakakaalam ng plano ng mga iyon? Pero ang sitwasyon ngayon, malubha ang sugat ng ama ni Ranga at kailangan siyang dalhin agad sa ospital. Kung hindi, ay malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Sa matinding desperasyon, sinubukan muli ni Edwin makipag-usap sa bully. Sinabing ang dating kasunduan ay nananatili pa rin. Hindi niya alam ang plano ng bully pero tumanggo ito at inutusan ng kanyang mga tauhan na umalis muna. Binuksan ni Edwin ang pinto para kina Ranga at ang kanyang ama. Sinabing samantalahin nila ang pagkakataon para buksan ang back door.
Nang makita nilang gustong sumugod ang bully, agad nilang isinara ang malaking pinto. Pero matapos mag-intay ng matagal, hindi nakita ni Edwin ng anumang galaw mula kina Ranga at ang kanyang ama. Doon niya na-realize na may mali at mabilis na hinarap ang dumuli. Nakauwi ba ng ligtas si Ranga at ang kanyang ama? Nakita ng bully na nadiskubre na ni Edwin, kaya walang hiya niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na hilahin pabalik si Ranga at ang kanyang ama. Sumabog sa galit si Edwin. Nilamon siya ng matinding puot sa kalupitan ng bully, kaya hinila niya ng malakas ang buhok nito. Malinaw na hindi niya balak palayain ng sinuman sa araw na ito. At sa susunod na segundo, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na kumuha ng gasolina mula sa kotse. Pero habang nagsisimula ang isa, dumating ang patrol car sa gate ng paaralan. Mabilis na ibinaliwanag ng lalaki na nagsasalin siya ng gasolina mula sa kotse para ibigay sa kaibigan niyang naubusan ng gas. Sa una, nagduda ang mga pulis at balak pumasok sa paaralan para mag-check, pero tila pati ang langit ay nakikipaglaro kay Edwin. Nakakuha ng distress call ang mga pulis, kaya nawala ang pasensya nila at umalis patungo sa riot area. Nang dalhin ng lalaki ang gasolina pabalik sa paaralan, agad na ibinuhos ng bully ang gasolina sa ama ni Ranga. Gustong gamitin iyon para pilitin si Edwin na sumuko. Pero napakaigsi ng oras para makapag-isip si Edwin. Pagkatapos ng 5-second countdown, sinindihan ng bully ang ama ni Ranga, ginawang parang nagliliyab na tao. Kawawang Ranga sa tabi niya, napapikit lang habang pinagmamasdan ang eksena. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng dalamhati at desperasyon. Pagkatapos noon, sinamantala ni Ranga ang pagkawala ng atensyon ng lahat. Tumakbo palabas, gustong humingi ng tulong sa mga pulis. Agad na inutusan ng bully ang dalawa niyang tauhan na habulin si Ranga. Sa kasamaang palad, nakasara ang main gate. Nagpumilit si Ranga na buksan ito, pero mabilis siyang naabutan ng dalawa niyang dating kaibigan. Nawalan siya ng kontrol, kaya kinuha niya ang kutsilyo, handang sumugod sa estudyanteng nasa harap niya. Pero agad siyang nasaksak ng isa pa. Samantala, sa loob ng classroom, sobrang sakit ang nararamdaman ni Edwin. Hindi niya maintindihan kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Sa labas ng classroom, sa maliit na grupo, ang lalaking may sombrero na karaniwang mabait at mahiyain ay hindi nagawan sakta ng ama ni Ranga kanina. Ngayon, nang makita niyang may namatay sa harap niya, hindi niya mapigilang umiyak ng tahimik. Pero nakita ito ng bully. Sinabi ng lalaking may sombrero na gusto na niyang umuwi. Tinanong ng bully, "Tatawag ka ba ng pulis?" Mabilis siyang umiling. Ipinaliwanag na sobrang takot lang siya at gusto lang niyang umuwi. Sa katunayan, hindi lang siya ang takot, kundi pati ang ibang mga bata na hindi pa nakakapatay ng tao ay kinakabahan at nag-aalala. Sumigaw ang bully sa kanila, "Basta patayin natin silang lahat at itapon sa riot zone. Walang makakaalam ng ginawa natin. Kung hindi, lahat tayo makukulong." Sa parehong oras, nakapagsimula ng kumalma si Edwin sa loob ng classroom. Alam niyang hindi sila pwedeng umupo lang at maghintay ng kamatayan. Dapat may ibang paraan para makatakas sa paaralan. Kaya sinabi ni Edwin sa matabang estudyante na magbantay sa pinto para hindi magduda ang bully, habang siya at si Diana ay pumunta sa ibang silid para maghanap ng ibang daan palabas. The principal was right. Hindi ko dapat hinarap ang gulo sa ganoong paraan noon. Hindi ko rin dapat piniling magturo sa paaralang ito. Sa wakas, sinabi ni Edwin kay Diana ang totoo. Pumunta siya sa paaralan hindi para magturo, kundi para hanapin ang anak na ipinanganak ng kanyang kapatid matapos siyang masaktan at ibinigay sa iba. Ito rin ang huling hiling ng kanyang kapatid. Sinabi rin ni Edwin kay Diana na nararamdaman niyang ang matabang estudyante ang pamangkin na hinahanap niya, kaya kahit mamatay siya, dapat mabuhay ang matabang estudyante. Pagkatapos, nakakita silang dalawa ng abandomadong silid at natuklasan ang ventilation duct sa kisame. Mula kay Diana, nalaman ni Edwin na nasa opisina ng guard ang signal jammer. Sinabi niya kay Diana na huwag patayin ang kanyang telepono at maghintay hanggang ma-off niya ang jammer para matawagan siya. Pagkatapos magsalita, gumapang siya sa ventilation duct pero hindi inaasahan na napunta siya sa banyo, eksaktong nakasalubong ang bully at ang lalaking may sombrero. Nang makita niyang may kutsilyo ang bully, natakot ang lalaking may sombrero at nanginginig lang, nagtago sa cubicle ng banyo.
Pero sa susunod na segundo, sinipa ng bully ang pinto at walang habas na sinaksak ang kanyang kasamahan. Pagkatapos ng ilang saksak, tuluyang natahimik ang lalaking may sombrero. Ang kulot na lalaki na nakatayo sa tabi ay sobrang takot kaya hindi makapagsalita at si Edwin sa kabilang cubicle ay sa wakas na saksihan mismo ang kalupitan ng bully. Pagkatapos noon, bumalik ang bully na may hawak na kutsilyo sa harap ng pinto ng classroom. Nang makita ng iba na dalawa lang ang bumalik, tinanong nila kung nasaan ang lalaking may sombrero. Ang sagot ay katahimikan. Malinaw na ang sagot, biglang namutla ang kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na sobrang baliw ang bully na kaya niyang patayin pati ang sarili niyang kasamahan. Sa parehong oras, mabilis na bumaba si Edwin sa unang palapag. Sa sandaling iyon, nandoon pa rin ang dalawang lalaki na humabol kay Ranga. Sinamantala ni Edwin ang kanilang pagiging kampante at palihim na pumasok sa opisina ng guard. Natagpuan niya ang signal jammer at agad itong pinatay. Kinuha rin ni Edwin ng susi ng emergency exit sa sahig at mabilis na bumalik sa classroom. Sa oras na iyon, napansin ng bully na masyadong matagal nang tahimik si Edwin. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghanap ng paraan para basagin ang lock ng classroom door. Matapos mapatay ang lalaking may sombrero, sino pa ang magtatangkang sumuway sa kanya? Biglang naalala ng isa na may flamethrower sa lab na pwedeng gamitin, kaya agad niya itong kinuha. Ginamit ng kulot na lalaki ang flamethrower para direktang sunugin ang lock. Sa ilang sandali lang, natunaw ang lock. Sinipa ng bully ang pinto ng classroom, pero wala ng tao sa loob. Sa oras na iyon, nakabalik na sina Edwin kasama si Diana at ang matabang estudyante at gumapang sa ventilation duct. Na-realize ng bully na nakatakas mismo sa harap niya ang mga hinahabol niya, kaya tuluyan siyang nabaliw. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghiwa-hiwalay at habulin sila, sabay utos na patayin agad ang mga tao. Samantala, mabilis na nakasalubong nina Edwin at ng iba ang dalawang humahabol, kaya nagkubli sila sa lab para hindi madiskubre. Sa kasamaang palad, pumasok din ng dalawang lalaki sa lab. Tatlo silang nagkubli. Pigil ang hininga sa ilalim ng mesa, pero agad nag-away ang dalawang lalaki pagpasok nila. Ang isa ay naniniwalang hindi dapat pinatay ang lalaking may sombrero dahil isa rin siya sa kanila. Ang isa naman ay naniniwalang duwag lang siya at mabuti na lang napatay na siya at wala na sa daan. Lalong tumindi ang kanilang pagtatalo, halos mag-away na sila, kaya sinamantala ni Edwin ang ingay para kumilos. Mabilis niyang ibinigay ang susi kay Diana, sabay senya sa kanya at sa matabang estudyante na tumakbo papunta sa emergency exit, habang siya ay nananatili para iligaw ang mga kaaway at bigyan sila ng oras na makatakas. Kinuha ni Edwin ang modelong buto at sinadyang gumawa ng ingay para maakit ang dalawang lalaki. Hindi nagtagal, nagharap silang tatlo. Sinubukan pa ni Edwin na kumbinsihin silang umatras, pero sinong makikinig? Kumuha pa sila ng armas at diretsong sumugod sa kanya. Itinaas ni Edwin ang buto para harangin ang atake. Kahit laban siya ng isa kontra sa dalawa, dahil sa kanyang liksi, hindi siya dehado. Dahil dito, nagpasya ang dalawang estudyante na talagang patayin siya. Sa desperadong sitwasyon, wala nang magawa si Edwin kundi isugal ang buhay para lumaban. Ibinabsak niya ng malakas ang buto sa tiyan ng isa at agad na nabasa ng dugo ang kanyang damit. Ang isa naman, nang makita ito ay nagalit at sumugod, sabay hampas ng armas ng walang kontrol. Pagkalipas ng ilang galaw, naipit ang leeg ni Edwin. Sa kritikal na sandali, kinuha niya ang spray can at direktang inispray sa mata ng lalaki. Napasigaw ito sa sakit at binitiwan ng pagkakahawak. Sinamantala ni Edwin ang pagkakataon, nakatakas sa hawak, kinuha ang armas ng lalaki at tumakbo diretsyo papunta sa emergency exit nang hindi lumilingon. Hindi nagtagal, natuklasan ng bully na nasugatan ni Edwin ang dalawa niyang tauhan. Sa matinding galit, nangako siyang kukunin ang buhay ni Edwin bilang paghihiganti. Samantala, tumatakbo si Edwin paakyat sa hagdan nang marinig ang tunog mula sa itaas, kaya mabilis siyang nagtago sa pagitan ng landings. At tama nga, hindi siya napansin ng dalawang lalaki. Pagkatapos, nagpatuloy si Edwin sa pag-akyat, pero hindi inaasahan na nakasalubong niya ang kulot na lalaki na naghahanap sa kanya. Ayaw nang saktan ni Edwin ang iba pang estudyante, kaya kusa niyang ibinaba ang kanyang armas. Pero sumugod pa rin ang lalaki. Agad yumuko si Edwin at itinapon siya. Halos mahulog sa hagdan. Hinawakan ni Edwin ang kulot na lalaki, sabay utos na ibaba ang kanyang armas, pero patuloy itong lumaban.
Napilitan si Edwin na bitiwan siya at tuluyan siyang nahulog pababa sa unang palapag at nakipagkita sa mga ninuno. Sa isang iglap, sa kabilang banda, naramdaman ni Diana na tamang oras na at kusa niyang sinabi sa matabang estudyante na si Edwin ay kanyang tiyuhin. Nang marinig ito, nagkamot ng ulo ang matabang estudyante at mariing iginiit na hindi siya maaaring maging pamangkin ni Edwin dahil ang kanyang ina ay nasa Malaysia, ang kanyang ama ay Malaysian din at mayroon siyang kakambal na matagal nang nawawala. Kaya tiyak na hindi siya pamangkin ni Edwin. Nalito agad si Diana pero hindi ito ang oras para alamin kaya sinamantalan nilang dalawa ang pagkakataon at tumakbo palabas ng emergency exit para makatakas. Kasabay nito, muling hinarap ni Edwin ang bully pero ayaw na niyang pumatay. Sinubukan niyang kumbinsihin itong huwag nang magkamali pero hindi siya pinakinggan at sumugod kay Edwin gamit ang kutsilyo. Agad silang naglaban ng matindi. Dapat sabihin, ang bully ay tunay na walang takot. Puro galaw na nakamamatay ang ginagawa. Ang kaya lang ni Edwin ay patuloy na magdepensa hanggang sa itinapon siya sa banyo. Pagkapagbangon niya, agad nagsimula ang bully ng ikalawang bugso ng atake. Sa pagkakataong ito, hindi na nakadepensa ng maayos si Edwin at tinamaan ng ilang diretsyong suntok at hagis. Pagkatapos noon, kinuha ng bully ang malaking kutsilyo at ibinagsak ito kay Edwin. Pero sa oras na yun, tinamaan si Edwin ng matinding galit at hindi na siya nagpakontrol. Sinimulan din niyang atakihin ng walang awa ang bully at sa wakas, naitulak niya ito sa sahig. Eksaktong dumating ang 3 pang tauhan ng bully. Agad na sumigaw ng tulong ang bully. Isipin niyo ang pamilya niyo, mamamatay tao siya at hindi kayo. May kinabukasan pa kayo, umalis na kayo. Dahil sa pag-iisip ng kalupitan at kawalang puso ng bully, nag-alinlangan ng 3 saglit at sa huli ay pinili nilang umalis. Nang makita ito ng bully, tuluyan siyang nawalan ng kontrol. Padalos-dalos siyang sumugod sa atake. Bulok na talaga ang taong ito. Wala nang pag-asa. Kahit gustuhin ni Edwin na iligtas siya, wala nang silbi. Sa isip niya sa sandaling iyon, iisa lang ang nasa utak, patayin si Edwin sa pinakamatinding paraan. Nang makareact si Edwin, aksidenteng napatay niya ang siga. Paulit-ulit na humihingi ng sorry si Edwin pero wala nang magagawa. Hindi na siya maililigtas. Pagkatapos noon, nawalan ng rason ang mga nagrayot. May mga armas silang dala at sumugod sa paaralan. Sinamantala ang gulo at nagnakaw at nangwasak ng walang kontrol. Walang oras si Edwin para mag-isip, kaya agad siyang nagsuot ng disguise at lumabas ng paaralan. Nang tuluyang mawalan ng kuryente ang signal jammer, bumalik ang signal ng cellphone na binigay sa kanya ng batang mataba. Sa wakas, napanood ni Edwin ang video. Lumabas na may kumalat na balita na Chinese daw ang bully, kaya siya nakipag-away kay Edwin. Sa video, inamin niya na ang kanyang ina ay tunay na Chinese, nasaktan at nanganak sa kanya. Bata pa lang siya, palaboy na at namuhay na parang basura. Pagkatapos magsalita, inihampas niya ang kutsilyo at pinatay ang isa pang tao. Kaya pala, ang bully ay apo mismo ni Edwin. Nang matuklasan ito, sobrang sakit ang naramdaman ni Edwin. Siya mismo ang nakapatay sa sariling apo gamit ang kanyang mga kamay. Habang bumigay si Edwin at umiyak, may nakapansin na siya ay may dugong Chinese. Wala siyang magawa kundi tumakbo para iligtas ang sarili. Sa tamang oras, may kotse na dumating para isakay si Edwin. Puno ng mga taong may dugong Chinese ang kotse. Sa maraming taon, ang driver ay patuloy na nagligtas sa kanila. Ako si Pancha. Tahimik na iniabot ni Edwin ang kanyang kamay. Lumabas na si Pancha ay hindi kailanman nakalimot sa nangyari noon. Patuloy siyang nagsikap tumulong sa mga taong may dugong Chinese sa gitna ng mga riot sa Indonesia. Ang init ng kanyang puso ay lalong naging mahalaga. Dito nagtatapos ang kwento. Sa simula, pumunta si Edwin sa paaralan para hanapin ang kanyang apo pero nauwi siyang nadamay sa gulo ng paaralan ng mga pasaway na estudyante. Ang bully ay mukhang mayabang pero sa totoo ay biktima din naman ng mga alitan. Ang kanyang ina ay isang babaeng Chinese na nasaktan at nanganak sa kanya. Lumaki siya na may diskriminasyon at natutong lumaban lamang para protektahan ang sarili. Ang galit niya kay Edwin ay hindi lang tunggalian ng guro at estudyante, kundi galit din sa kanyang sariling pagkakakilanlan at sama ng loob sa hindi patas na kapaligiran. Ang nakakagulat na ending ay nag-iwan ng lahat sa hindi makapaniwala. Ang apo na matagal nang hinahanap ni Edwin ay siya palang bully na siya mismo ang nakapatay. Hindi ito aksidente. Malinaw na ito ay larawan ng sangkatauhan na nadadamay sa alitan ng lahi. Ang alitan ng mga katutubong Indonesians at ng mga Chinese ay parang tinik na hindi na matanggal, nakabaon ng malalim sa buhay ng lahat.
Pero ipinakita rin ng pelikula na ang galit ay bagay na nagdudulot lang ng paulit-ulit na trahedya.